May mga damo na tumubo. Na-miss ko rin ang lugar na ito. Hardwood din, oh. So yan ang tubo. So ay guys, may kami lang shoutout ilang buwan na nasaraduhan itong Dolomite Sandwich. Tingnan nyo guys, sa tagal ng hindi napuntahan ng tao, may mga damo na tumubo. Oh, tumubo na mga damo. Na-miss ko rin ang lugar na ito. Kung dati ay doon lang tayo sa platform na yon, nakatungtong. Ngayon nakapasok tayo dahil nakasama tayo kay Alvin, yan si Alvin, sila kasi guys ay registered na vlogger ng DNR. So may ID sila. So time naman na nagkasabay kami, sabi niya mag-update siya, so mag-vlog na rin ako. So may tumubo na ng mga damo, dahil sa tagal ng hindi napasukan ng mga tao. May mga basura, pero yan naman ay kotindi, nakasako na. Siguro hinihintay na lang ang dump truck dyan. Yan. And then dito sa Dalampasigan, tingnan natin guys. Kahit na wala nga tao guys, kahit na hindi napasukan ng tao, tuloy pa rin naman ang paglilinis nila dito. Regular yan. Dahil kahit naman walang tao, ang basura naman actually ay galing naman sa dagat, hindi naman sa tao. Pero although ang basura ay galing naman sa tao, galing sa ibang lugar. So sa napansin ko, ilang buwan, doon lang tayo nakatayo. Kung nakita nyo ang footbridge na yan, dyan lang tayo nakatayo palagi. For how many days, ilang update tayo, dyan lang tayo nakatayo, So napansin ko, sa ilang buwan na hindi pumunta dito, parang umiksi ang Dolomite, galing sa concrete wall na yon hanggang dito, parang umiksi, excuse me. So parang dati kasi, alam nyo, kung nakita nyo yung batuhan na yan, hanggang dyan yan ang Dolomite, sa batuhan na yan. So, kung nakita nyo yung mga ibon na yan, parang dyan yan banda ang buhangin ng Dolomite. Ngayon parang umatras, yan lang napansin ko dito, parang umatras siya. Ang kahoy na palagi kong binabanggit, nandito lang siya, maganda tong kahoy. Magiging magsilbing upuan to dito ng mga namamasyal. So magsisilbing upuan siya ng mga namamasyal dito. Maganda to. Dapat hindi na nila tanggalin ito. Ang kahoy na to malaki din to, hardwood din, So dapat hindi na nila tanggalin to para magsilbing upuan, yan. So ang napansin ko guys, dati ang Dolomite na buhangin ay nandun yan banda, pero parang umatras siya. Kita na nga yung tila, yung tila na nilagay nila dyan, may sapin kasi na tila ito, ay kita na, so, parang umurong siya, siguro tinulak ng alon, Ito naman kasi guys, ito ay artificial. Ang tunay talaga na na Dalampasigan ay nandun banda sa may niyog, mga 5 meters lang away, So ito tinambak lang. So ibig sabihin, hindi talaga to original na Dalampasigan, o artificial siya. So ang tubig, hanapin niya talaga ang original niya na Dalampasigan, And then napansin ko, kita nyo gray sand, tapos may white. Kasi alam nyo,
Ang pinaka first peeling nila nito ay gray sand. And then nilagyan nila ng tila, and then doon na yung white sand. So sa gilid niyan, of course, may mga gray sand, tinulak ng alon. Kaya dito na yung gray sand naghalo na sa white sand. Although sa gilid na yon ay wala talagang gray sand kasi hindi naabot yan ng alon. So ganito ang tila guys, na nilatag nila. So nakita na siya. So therefore guys, darating ang araw na ang dolomite ay itulak yan hanggang sa maging kukunin talaga ng dagat ang natural niya na dalampasigan. Yan sabi ko, no. Hindi mo talaga mapigilan ang nature, no. Pag nature na ang gumalaw, ano. At yung tubo guys, ito kung dati nandun pa lang tayo sa platform ay may tubo silang binaon dito. So yun ang makikita natin, ang dalawang tubo na outfall na ayon sa kanila, yun yung isang solusyon para hindi nabahain ang Maynila. Kung nakita nyo yung dalawang tubo na yan, dalawang tubo na yan, kung hindi ako magkamali, di 20 or 24 ang sukat niya, ang diameter niya. So yan ay carbon steel, carbon steel sa taas, din HDPE pipe sa underground. So doon niya hanggang doon sa tubig outfall nga, di ba? So yun yung solusyon nila sa sabing baha sa Maynila. Pero hanggang ngayon binabaha pa rin. So ibig sabihin, yung kanilang outfall ay may something wrong pa. Hindi pa talaga totally nila natumbok ang problema sa baha. So yan po, no. Kung dati ay tinitingnan lang natin sa platform sa footbridge, ngayon ay pwede na nating malapitan. So yan ang tubo. So I'm sure at least 20 guys ang sukat niya. So dito yan siguro mga 20 meters away, nakabaon yan sa dolomite, sand beach, sa buhangin, at doon naka 20 meters or I don't know ilang 20 meters kasi nakita ko kanina yung galaw ng tubig nung pinaandar nila. So mga 20 meters diyan sa tubig, kasi yan ang outfall pag bumaha. So yan ang paandarin nila. Siguro may motor yan dyan, at yun yung maghigop ng tubig. Pero I'm sure naman may pa rin, kasi may baha pa rin, no, sa Kamaynilaan. So hindi ako hindi ako, kung ako lang mag-analyze, hindi pa rin nila natumbok ang solusyon. So ito guys, nakakatuwa kasi sa tagal na hindi nabuksan ang dolomite, may mga tumubo ng damo, no? Ito, mga damo. May makita ako kamuti, kulitis, to gulay to gulay. Yan, dami ng gulay. Nako, pag hindi to nabuksan pa mga 1 buwan, marami ng gulay ang tutubo dito, no? Kita ko parang may kangkong, no? Isa to, alugbati yata ito. Yun May kamuti pa ako nakita guys Kamuti. Kamuti. Di ba? May kangkong. Yung isa na yan, kung hindi ako magkamali, ang palaya pa yan, no? Palaya. Ayan, ang palaya. Yung isa na yung kamote. Kamote.
Yan, no, kamote. Sa mga isang buwan pa, no, na hindi mabuksan itong dolomite, talagang dami ng damo. So ito guys, pakita ko sa inyo ang huling butas na hinuhukay nila. Actually patapos na. Tatakpan nila. Siguro hinihintay na lang matuyo itong takip nila, no. So nandito banda yon sa may entrance, So kinunik nila yan sa drainage dito sa may gilid ng highway, no. So may butas kasi dito na ginawa. Natakpan na siya. And then ito yung last na butas na natakpan pa nila. So natakpan na or nagawa na yung takip at hinihintay na lang na matuyo yan, So connected yan dito sa butas na connected doon sa outfall, Yung nakita natin na tubo sa loob. But ang sabi ko nga guys, sa ginawa nila na to, still may baha pa rin. So saan ang diferensya? Siguro may something wrong pa. May dapat pa sigurong hukayin para malutas ang baha dito sa Manila. Yan lang naman po. Salamat.